Magandang araw mga tropang kusina. Ang ating lulutuin for today ay pinakbet Ilocos na atin pong sasahugan ng bagnet. So ayan po ang ating mga sangkap. Mamaya po ipipin ko doon sa comment section. Painitin na po natin ang ating paglulutuan. Pag uminit na, maglagay po tayo ng mantika. Ang susunod ay ang sibuyas at bawang. So ayan, dahil mukha na po siyang okay, isunod na din po natin ang kamatis at luya. Ayan. Isahin lang natin siya makagya, pero wag natin siyang hayaang maluto masyado. So ito po ang ating sahog, ang bagnet. Maglalagay lang po tayo ng kalahati. Mamaya pag nangalahati na po ang luto, saka ko po ilalagay ang kalahati. So ang purpose po nun ay para lumabas ang linamnam ng bagnet. Ayan, nilagay na po yung kalahati ng bagnet. Sunod po natin ang bagoong. So ilalagay po natin siya dito sa gilid-gilid at hayaan lang muna natin siyang pumulok. Ayan, huwag na natin muna siyang haluin para hindi po siya mangamoy bagoong. Maglagay din po tayo ng isang nor cube. Ito po ay pork flavor para po manuot ang lasa sa mga gulay. Ayan, yan po ang gamit niya. So pag ganyan na po ang tunog, maaari na po natin siyang haluin. Haluin lang po para pumalat ang lasa ng fish sauce o bagoong. Ilalagay ay ang talong. Wala po siyang sabaw, hindi ko sa pinagyan ng sabaw sapagkat ang talong po ay nagpo-produce po siya ng juice. So yun po ang nagpo-produce ng sabaw ng ating pinakbet. So ang pakbet Ilocos po pala ay literal po siyang medyo maalat-alat, pero hindi naman po masyadong maalat. So option po natin kung magdadagdag pa po tayo ng bagoong. So ako magdadagdag ako ng bagoong kasi sa tingin ko nakulangan po yung aking nilagay. Takpan po muna natin siya ng bahagya hanggang malanta ang mga talong. So ayan, pwede na natin pong isunod ang kalabasa. So bago natin ilagay ang kalabasa, haluin lang po muna natin siya para kumapit po ang lasa ng bagoong. Ayan. Ayan. Talong pa lang yan, pero mukha na po siyang masarap. At nag-produce na nga po ng juice yung talong. Isunod din natin po ang kalabasa. So as usual, ang kalabasa po ay lulutuin ko po siya ng malapit sa overcook. Ayan, takpan po ulit natin ng ilang minuto, saka natin po ilagay ang iba pang gulay. So pagkatapos ng ilang minuto, buksan po ulit natin at ilagay po natin ang natitirang sahog na bagnet. Ayan, para po maluto ang balat ng bagnet. Ayan, para kumapit po ang lasa ng sahog sa mga gulay. Isunod ang sitaw at ang sigarilyas. So konti lamang po ang sigarilyas kasi halos binagyo po lahat ng mga pananim dito sa amin. So pag yan po ang inilagay, mga berteng sangkap, huwag na natin po siyang takpan kasi mag-iiba po ang kanilang kulay. So para mapanatili po natin ang kanilang pagka-green, iwan lang po natin ng ganyan. So ito po ang mga huling gulay. So sa mga gulay ng pakbet, para sa akin po, hindi po sila pare-pareho ng pagkaluto. Sapagkat ang okra, pag naluto po siyang mabuti, ay masyado pong madulas. Dan ang ampalaya naman, pag masyado po siyang naluto, magiging mapakla po siya. Mag-iiba po ang lasa. So ayan na po ang mga panghuling gulay. So
So bago po matapos ang video ito, paki-subscribe lamang po sa subscribe button ang aking YouTube channel. Ang diskarte po sa pagluluto ay tansyahan lang. Alam po natin kung kailan po ma-overcook na at kung kailan hindi pa. So haluin na natin ang mga panghuling sangkap. So ayan na po ang ating nilulutong pakbet. Paganda po siya ng paganda, di ba? Nasa atin din po pala kung magdadagdag po tayo ng mga pangkalinamnam na seasoning. Pero sa akin po, less seasoning, less chemical para sa healthy living. Ayan, luto na po ang ating menu for today. Kainan na!